shall not murder. Parang, ano to, huwag kang papatay. Yan. Exodus chapter 20, verse 13. Alam niyo, pag binabasa po natin to, sa iba kasi, yung like ko pinapaalala, sa Catholic version kasi, ang ika-anim na utos ay yung huwag kang mangangalo niya. Kaya nga may ano yung you shall not, dito, do not, huwag kang mangangalo niya. Yung ika-anim na utos. Kaya nga po may movie na sa TV, yung ika-anim na utos, na ang pinaportray ay yung pangangalo niya. Napanood niyo ba yan? Yung ang ika-anim na utos. Tapos ang mapapanood niyo doon, yung pangangalo niya, yung may kabit, yan, yung mga ganun, ika-anim na utos. Pero sa ika-anim na utos talaga, dito sa version ng King James Version, ay ika-anim na utos po ay you shall not murder or huwag kang papatay. Okay? So, ika-anim na utos. Ito talaga ang original na ika-anim na utos. Yung sa adultery ay pang ikapitong utos po yun. Okay? So, yan lang po ang nakasulat yan. Huwag kang papatay. You shall not murder. Mga kapatid, ang ika-anim na utos po ay napakaiksi lang. Hindi katulad nung mga binabasa natin iba na maraming mga paliwanag at maraming pong may another explanation na ibinibigay po ang Panginoon sa bayang Israel. Kung mapapansin niyo po yung mga binabasa natin, mga kautusan ng mga nakaraang linggo, ay medyo mahaba po yung nakasulat. Unlike po dito sa ika-anim na utos, ay very short. You shall not murder. Huwag kang papatay. Yan lang po yung verse na yon. At sa Exodus 20:13. Okay, so wala pong kadugtong yan. So kung papansin natin mga kapatid, itong ika-anim na utos ay napaka-iksi lang. Kung titignan natin, maiksi siya pero merong bigat. Merong mensahe na mabigat sa bawat isa po sa atin. Napakasimple lang sinabi ng Panginoon sa kautusan na ika-anim na utos, you shall not murder. Baba natin ng konti. Pag umuulan kasi, medyo hindi marinig. Okay? So, you shall not murder. Napakasimple at napaka-iksi nung sinabi ng Panginoon na kautusan dito po sa ika-anim na utos. Sa una, mga kapatid, kapag binabasa po natin ang ika-anim na utos, ay pag binasa mo to, kung ikaw personally, wala ka namang pinatay na tao eh. Diba? Parang, pag-iisipin mo, binasa mo to, huwag kang papatay, madali lang natin to exit eh. Madali lang natin to siguro pag nabasa mo, you shall not murder, next page na ako, next verse na ako. Kasi hindi naman tayo pumapatay o hindi naman tayo, pero ba dito nakapatay na, baka biglang may pulis dito, di ba? So pag binabasa natin to, madali natin itong lagpasan sapagkat para sa atin, sa isip natin o sa tingin natin, ang utos na ito ay para lang sa mga taong kumitil ng buhay. Para lang sa mga taong kumuha ng buhay o pumatay. So pag-iisipin natin mga kapatid, parang hindi ito para sa atin. Pastor, nag-aaral lang po ako. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Mabuti po akong asawa, anak. Hindi po ako nakapatay, Pastor. Hindi po yan para sa akin. Pag-iisipin natin mga kapatid, itong ika-anim na utos na ito, ay tinitignan natin na ito ay isang klase ng utos para sa mga taong kumuha o kumitil ng buhay ng ibang tao. Pero kung iisipin natin mga kapatid, kung i-examine natin ang scripture na ito patungkol sa kautusan na ito, madidiscover natin mga kapatid, hindi lang ito patungkol sa mga bagay na ginawa o action ng ating pong mga kamay. Hindi lang ito patungkol sa physical na actions, hindi lang ito tumutukoy sa isang bagay na kung saan kumitil ka ng buhay, pumatay ng tao, o kumuha ka ng buhay ng ibang tao, hindi lang ito patungkol sa ganitong bagay. Pag i-examine natin, mga kapatid, ito pong verse na ito na napaka-simple, you shall not murder, we will discover, every time na i-examine natin ito, mga kapatid, makikita natin na hindi lang ito basta tumutukoy sa simpleng ginawa ng tao o ginawa ng kamay ng isang tao. Tumutukoy ito higit sa lahat sa laman o kondisyon ng ating pong mga puso. Pag titingnan natin, mga kapatid, ulitin ko, pag titingnan natin yung verse na ito ng kautusan ng ika-anim na utos, hindi lang ito basta tumutukoy sa ginawa ng kamay ng tao o yung pagpatay sa buhay ng isang tao. Tumutukoy ito sa kondisyon at laman ng ating pong mga puso.
Kung titingnan natin mga kapatid, ito pong scripture na ito, itong verse na ito, hindi lang ito basta tumutukoy sa tinatawag na, hindi lang ito basta tumutukoy sa pumatay, ginawa ng kamay ng tao, o kung ano man yung mga bagay na alam natin pagdating po sa salitang murder. Ito pong scripture na to mga kapatid, nagsisimula ito sa laman ng puso ng isang tao. Okay? Tumutukoy ito, tinuturuan ang bayang Israel during that time na i-check at i-correct yung laman ng puso ng isang tao. Bilang taong niligtas ng ating Panginoon, bilang taong inalis sa Ehipto, kinakailangan suriin natin ang laman lagi ng ating pong mga puso. So kung titignan natin at aaralin natin mabuti, mga kapatid, tinutukoy nito kung ano man yung kondisyon at ina-address ng ating Panginoon yung laman ng puso ng isang tao. During that time, mga kapatid, na ibinigay itong commandment na ito sa bayang Israel, pinapakita po ng ating Panginoon at inuturo niya sa bayang Israel during that time na ang buhay ng isang tao ay isang sagradong bagay. Mahalaga sa ating pong Panginoon, sa ating Diyos, ang buhay ng bawat isang tao. Sapagkat kung papansin natin, mga kapatid, tinuturo sa bawat isa po sa atin, o during that time in the ancient Israel, tinuturo ng ating Panginoon na ang life belongs to God. Ang buhay ng tao ay galing sa ating pong Panginoon. Makikita natin, mga kapatid, tinuturo ng Diyos sa bayang Israel. Kinakailangan maintindihan ninyo na ang buhay ng isang tao ay galing sa Diyos. Galing sa ating pong Panginoon. Kung bakit niya po tinuturo, isinama sa 10 utos yung ito pong you shall not murder. Sapagkat nais ng Lord na bilang yung mga taong pinili ng ating Panginoon, manawaan ng bawat isa po sa atin na ang buhay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa ay galing po sa ating pong Panginoon. Kaya kung papansinin niyo, mga kapatid, ang bawat tao, ang bawat nilalang o ang bawat tao dito sa mundo ito, mga kapatid, hindi lang tayo basta binigyan ng buhay. Hindi lang tayo basta nag-carry ng buhay na meron po tayo. Taglay-taglay po natin yung image ng ating pong Panginoon. Amen? Kung naaalala niyo mga kapatid, tayo po create ng Lord based sa image po niya. Amen? Hindi tayo create na basta lang nakakita ang Lord ng liwanag, tapos doon kanya i-create sa katulad ng bagay na yun. Ang sabi po ng scripture, create ang Lord ng yung tao base sa kanyang pong imahe. So kung ganun, kung iisip natin, mga kapatid, the only creature or the only things na create ng ating pong Panginoon, only human, only people, or yung mga tao, mga humankind, mga kapatid, tayo lamang po yung binigyan o ginawa ng Panginoon base sa kanyang pong image. Amen? Kaya kung titingnan nyo yung katabi mo, yung nasa paligid mo, diba? Pag-iisipin mo, create yan ng Lord base sa kanyang pong imahe. Based sa image ng ating pong Panginoon. Kaya kung papasin natin, in the book of Genesis, chapter 1, verse 27, nandiyan ba? Ayaw mag-flash. Sige, babasahin natin. Siguro may mga Bible naman yan dyan. Genesis chapter 1, verse 27. Ang sabi po rito, hindi nyo ba mahanap yung Genesis? Ay, kala ko hindi nyo mahanap eh. Parang nakipag-unahan pa, no? Genesis. Alam ko yan. Ha? Sabi po dito, verse 27, Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Mga kapatid, napakaganda po nito na maunawaan po natin nung time po na binabanggit ng Lord to sa bayang Israel. Pinapakita ng Diyos na yung buhay ninyo, kayo bilang creation o create ng Diyos ay ang buhay natin ay galing po sa ating Panginoon. Even yung image natin, ibig ko paano tayo ginawa. Pinapakita po ng scripture, mga kapatid, kung gaano ka-importante sa ating Panginoon ang buhay ng isang tao. Durin mo, nilikha ng Lord ang lahat ng bagay. Pero the only, yung tao, yung humankind, ang ginawa ng Lord base sa kanya pong imahe. Na-imagine nyo ba kung ginawa tayo ng Panginoon base sa imahe ng hayop,
Diba? Sa gorilla, di ba? Ginawa tayo sa imahe ng araw. Siguro yung mukha natin nagliliwanag. Di ba? Yung ginawa tayo sa imahe ng puno. Siguro may mga dahon ka dito, di ba? Naglalaga siguro yung dahon mo. Di ba? So, ginawa tayo ng Lord base sa kanya pong image. So, doon pa lang makikita natin, mga kapatid, kung gaano ka-importante sa ating pong Panginoon yung buhay po ng bawat isa po sa atin. Pinapakita po ng scripture na ito, mga kapatid, na ang buhay natin ay hindi galing sa sarili natin para lang sirain, maliitin, o tratuhin ng mali or hamakin. Tayo po ay pinapakita po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, during that time, even in the ancient Israel, hindi niya binibigyan ng authority ang tao para ituring itong walang halaga. So para sa Panginoon, kinakailangan ang bayang Israel during that time, ang bawat buhay, ituring natin na mahalaga. Even sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ituring natin na ang buhay ng isang tao ay mahalaga. Alam nyo, kung iisipin natin, napaka-challenging po nito sa panahon po natin sapagkat napakarami po sa atin, lalo na sa nakikita natin sa social media. Di ba, pag nakakita ka sa social media na parang alam mo yung gumagawa ng kasalanan, parang gusto mo na lang, parang gusto mo ikaw na yung pumatay. Di ba? Parang gusto mo ikaw na yung, gusto mo sunugin na lang yung tao. Gusto mo ibitin na nakatiwari. Di ba? Hindi mo man nasasabi, pero minsan sa isip natin, nakakapag-create tayo ng isang bagay na parang gusto na lang natin durugin yung tao, lalo pag gumawa ng kasalanan, hindi natin gusto yung nagawa ng tao, parang gustong-gusto nating piratin, di ba? Parang gustong-gusto natin tirisin yung tao. Pero napaka-importante, mga kapatid, sa panahon po natin sa umaga pong ito, na tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano po natin ititreat ang isang tao bilang isang buhay na mahalaga sa ating pong Panginoon. During that time, mga kapatid, sa bayang Israel, nung time po na inilabas sila ng Diyos sa Ehipto, alam niyo, ito pong bayang Israel, mga kapatid, sanay na sanay po sila na ang buhay po nila hindi pinapahalagahan. Sanay na sanay po ang bayang Israel, mga kapatid, na ang kanila pong buhay ay hindi po pinapahalagahan. Para po sa kanila, ang ancient Israel, mga kapatid, during that time, sa panahon po nila sa Ehipto, can you imagine kung gaano sila katagal sa bayan sa Ehipto? Kung gaano sila nakaranas ng paghihirap sa bayan sa lupain ng Ehipto, sa pangunguna o sa pamumuno ni Pharaoh. Alam niyo, mga kapatid, sanay na sanay po ang bayang Israel during that time na ang kanila pong mga anak, their babies had been treated. Nandiyan ba yan? Nandiyan yan. Di ba? Sanay na sanay po ang bayang Israel na yung kanila pong mga anak ay, di ba, alam mo, gustong-gustong patayin, gustong-gustong napakarami pong mga pagbabanta na kinakatakutan po nila during that time. Na even yung kanila po mga anak ay pwedeng patayin. Kung naalala niyo po, mga kapatid, na kung paano po nagkaroon ng Passover during that time. Pero salamat po sa Panginoon kasi kung paano po protect yung kanila pong mga anak, lalo na yung kanila pong mga anak na lalaki. Pero alam niyo po, during that time, nung nasa Ehipto po sila, lahat po, even yung mga anak po nilang babae, alam niyo, pag nanganak po during that time, kapag ang anak po nila ay babae, pinapatay na po yun. O lalaki, pinapatay na po yun. Kapag ang anak nila ay lalaki, kinakailangan patayin. Ganun na ganun po ang lagi po na, alam niyo kung bakit nakaligtas si Moses, di ba? Pinag-aaralan natin dito, during that time, dahil po sa sitwasyon ng bayang Israel noon, na ang bawat anak, kapag alam mo, pag manganganak na, kung mayroong isang buntis noon, during that time, ay kapag nanganak po ito ng lalaki, inuutos po kagad ni Pero na kailangan na po agad itong patayin. Pero gumawa ng paraan ang mother ni Moses para makaligtas siya sa ganung klase ng pagpapatupad ni Pero, di ba? Naalala nyo, pinikwento ko dito, na nilagay siya sa basket, di ba? Pinaanod sa ilog-nilo, nakuha ng anak ni Pero, pinaalagaan, at kumuha din ng katulong, na ang kinuhang katulong ay yung mother mismo ni Moses. Kaya lumaki si Moses sa pangangalaga ni Pero.
Pero alam niyo mga kapatid, during that time, sanay na sanay po ang bayang Israel na ang kanila pong mga anak ay lagi po silang natatakot na baka patayin yung kanila pong mga anak, yung kanila pong pamilya. Sanay na sanay po ang bayang Israel, mga kapatid, na kanila pong mga katawan has been used for labor. Walang pakialam po ang Egypt during that time, mga Egyptian, sa pamumuno ni Pero, na namamatay sa pagod ang bayang Israel. Can you imagine, gumagawa sila ng store cities of promises, kung saan, ito po yung lugar na kung saan ginagawa, bricks, maraming mga bricks na ginagamit, tapos, dito kung saan, dito i-stock yung mga pag-aari ni Pero, yung ginagamit ni Pero, para sa kanila pong pamumuhay. So ito yung pinapagawa sa bayang Israel during that time, mga kapatid. Kaya sanay na sanay po ang bayang Israel na pinagtatrabaho at wala pong pahinga. Diba? Lagi, kung titingnan natin, ang buhay po ng mga Israelite during that time ay hindi po pinapahalagahan yung buhay po nila. Hindi pinapahalagahan kung sila po ay pagod na, halos mamatay na sa sobrang pagod. Sanay din po ang bayang Israel, mga kapatid, na yung kanila pong mga hikbi, yung kanila pong mga pagpanaghoy, yung kanila pong mga iyak, ini-ignore lang ni Pero. The Christ had been ignored by Pero. Sanay na sanay po ang bayang Israel, mga kapatid, na yung ano man yung mga bagay na hihingiin nila kay Pero, ini-ignore lang po ito ni Pero. At very familiar tayo kasi bukod po doon sa pananalagi nila, pamamalagi nila doon sa Egypt, na almost 430 years po sila sa Egypt, mga kapatid, na lagi na lang sila umiiyak, humihingi sila ng tulong, nananalangin sila, humahanap sila ng tagapagligtas for 430 years, umaasa sila na merong isang darating na magliligtas sa kanila sa pamumuno ni Pero, mga kapatid. Lagi silang umiiyak, lagi silang nananaghoy, lagi silang tumatawag sa Panginoon. Pero alam nyo, lahat ng kanila pong hinaing, lahat ng kanilang request Pero, lagi po ito ini-ignore ni Pero. In fact, pagdating po ni Moses sa Egypt, mga kapatid, kahit po nagsasalita na si Moses kasama si Aaron, binabaliwala po ni Pero. Kaya nga po nagkaroon ng 10 mga salot. Diba? Kung aalala nyo, kinakailangan ipakita yung miracle, kinakailangan ipakita pa yung 10 salot para lang pansinin sila ni Pero sa kanila pong mga request. Kahit sinabi na po ito ng Panginoon, na pinapasabi ito ng Panginoon, pag sinasabi ito ni Moses kay Pero, binabaliwala po ni Pero lahat po ng mga bagay na ito. Mga kapatid, sanay na sanay po ang Israel na makaranas ng pagbabaliwala sa kanila pong mga sakit, sa kanila pong mga hinaing, dito po sa pamumula po ni Pero. Pero nung time po na inilabas sila ng Panginoon sa bayan ng Egypt, sa lupain ng Egypto, mga kapatid, at dinala sila sa Mount Sinai, alam nyo, magmula doon sa mga bagay na na-experience po nila, magmula doon sa mga bagay na kanila po napagdaanan, ang Diyos gumagawa o nagbubuo ng isang bagong bayan, isang bagong lipi, na nagpapakita na kayo mula nung inilabas ko kayo sa Egypto, hindi na kayo, you are not belongs to Pharaoh. Nung inilabas sila ng Panginoon sa Egypt, mga kapatid, pinapakita ng ating Panginoon, you are now belongs to God. Kaya nga po tayo, kapag po tayo, naririto tayo, nakakapakinig po tayo ng Panginoon, wag na po nating i-take for granted. Wag na po nating baliwalain. Na parang, alam mo yun, parang gusto lang nating i-take natin for nothing. Na hindi tayo seryoso, parang gusto lang nating, gusto lang nating umaten kasi nakasanayan lang natin. Pero alam nyo, we are blessed kung tayo po ay nagkakaroon po ng pagkakataon na tayo po ay nakaka-attend sa church. Nandito tayo. Kahit umuulan, nandito tayo. Hindi natin kailangan mamangka para pumunta ng church. Di ba? Mababasa lang ng konti yung paa mo, mababasa lang ng konti yung sapatos mo, sandals mo, yung kuko mong bagong manicure, ay mapapasukan ng konti ng putik. Pero hindi mo na kailangan mag-zipline para lang makalabas. Di ba? Para lang umatin ng church. Mga kapatid, tayo, pag nananalangin tayo, nakaka-experience tayo ng answered prayer. Kahit mahirap ang buhay, mga kapatid, nakaka-survive tayo. Pero alam nyo, during that time, sa panahon po ng mga Egyptian, totally, hindi po talaga sila tinutugon ng Panginoon.
Hindi po talaga nagsasalita ang Lord sa buhay nila. Wala talagang ginagawa ang Panginoon sa kanila during that time. Pero ang nakakalungkot, alam niyo, nung time na tinugon na sila ng Panginoon, nung time na kumilos ang Lord para ilabas sila sa Egypt, hindi pa rin nila na-appreciate eh. Ang tinitignan pa rin nila kung ano yung mga bagay, yung mga kulang po sa kanila. Kaya alam niyo, yung nakasanayan ng bayang Israel during that time sa lupain ng Ehipto, ay taglay-taglay nila kahit paglabas po nila sa wilderness. Kahit during that time na naglalakad po sila sa wilderness. Kaya po ito mga kapatid, nung dinala sila sa Mount Sinai ng ating pong Panginoon, alam ng Lord yung nakasanayan nila eh. Alam ng Lord yung mga bagay na, na naka-attach sa kanila pong pagkatao. Pero nung nilabas sila at dinala sila sa Mount Sinai, mga kapatid, ito na po yung panahon na bumubuo ang Diyos ng ibang uri ng klase ng tao. Binabago ng Lord yung klase ng kanilang pong kaisipan, yung kanilang buhay, yung kanilang pagkatao. Bumubuo ang Diyos ng ibang uri ng klase ng tao. Kaya alam nyo, pagka Christian ka, hindi mo na pwedeng sabihin kung ano yung mga bagay na nakasanayan mo eh. Hindi na tayo doon sa mga bagay na, eto pastor, ito yung nakalakihan namin eh. Sanay kami, pastor, kapag kagabi, di kami nagwawalis eh. Pastor, sanay kami kapag alam mo yun, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Alam mo, ililabas ka na sa bayang ng Egypt, mula doon sa pagiging alipin. Minsan, nagiging bukang bibig pa rin natin na may mga bagay tayo nakasanayan. Pero alam nyo, itong Panginoon na to, mga kapatid, during that time na nasa Sinai sila, dinidevelop na yung karakter ng mga taong to. Bakit? Pinapakita ng Panginoon, you are not belongs to Pharaoh. You are no longer belongs to Pharaoh. You are belongs to God. Amen? Can you imagine, create ka ng Lord based sa image niya. Inilabas pa sa Egypt. Tapos ngayon, binubuo sila ng ating Panginoon. Walang pakialam ang Lord kung ano yung mga bagay na nakasanayan po nila. Pero nandito ang Panginoon sa Mount Sinai, mga kapatid, kinakausap ang bayang Israel. Itinuturo sa kanila na you shall not murder sapagkat nais ng Panginoon na baguhin yung laman ng puso ng mga tao. Itong mga bayang pinili niya, mga kapatid. Sanay na sanay po ang mga bayang Israel na yung mga tao, during that time, na ang tao ay tinatrato sa klase ng, o sa paraan na gusto po ni Pharaoh. A people who would not treat life the way Egypt did. Pinapakita po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, na tinatrato niya yung mga tao na hindi katulad ng pagtrato ni Pharaoh. Kung noon hindi kayo pinapakinggan ni Pharaoh, nandito ang ating Panginoon. Willing siyang makinig, willing niya tayong katagpuin sa mga bagay na pangangailangan po natin. And there are times, mga kapatid, hindi natin ito maunawaan. Even sa panahon po ng bayang Israel, mga kapatid, nandito ang Panginoon. Kinakatagpo niya yung tao, kinakatagpo niya ang bayang Israel. Nagpapakilala siya. Ako ang Diyos, hindi ako yung katulad kung paano kayo itrato ni Pharaoh during that time. Nandito pinapakita ng Panginoon, mga kapatid, at people who will understand the human beings are not disposable. Pinapakita po ng ating Panginoon na ang buhay ng isang tao, hindi po siya disposable. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, minsan kapag aalis ka ng trabaho, parang mahirap para sa boss mo na aalis ka. Pero alam mo, sa totoo lang, kapag umalis ka, 1 week, 2 weeks, 1 month, may papalit na sa'yo. Minsan yung pinaghihirapan natin trabaho na gusto nating na halos buong buhay natin, ibibigay natin sa trabaho natin. To the point na hindi na tayo makakapag-church. Pero alam niyo, pag nagkasakit ka, namatay ang isang tao, you are easily palitan ng company. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, sa buhay po natin, people are easily to dispose. Very disposable po ang buhay ng isang tao. Kapag hindi na kailangan, kapag hindi na, 'di ba? Pag hindi na nagpa-function. Pero pinapakita ng Panginoon, mga kapatid, sa bayang Israel, na yung buhay ng isang tao are not disposable. Napakahalaga sa Panginoon ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Pinapakita ng Lord na itong trato ng Panginoon sa kanila, people who will protect life,
because life belongs to God. Kung paano po pinapakita ng Panginoon na kinakailangan ang buhay ng isang tao, kinakailangan protektahan, kinakailangan ingatan, sapagkat yung buhay ng bawat isa po sa atin ay galing po sa ating pong Panginoon. Alam nyo, napaganda po pag-aalalahanin po natin kung paano po tayo iningatan, kung paano po tayo niligtas ng ating pong Panginoon before the foundation of this earth. Alam nyo, kinakausap po ng Panginoon ang bayang Israel, sapagkat ito po yung mga tao na kung saan they are already redeemed. They are redeemed people na kinakausap po ng Panginoon. Kayo sa church, kayo bilang mga taong niligtas ng ating pong Panginoon, napakahalaga po sa Diyos yung buhay po ng bawat isa po sa atin. Yung buhay ng bawat isang tao. Alam nyo, kung bisan iisipin natin, sa panahon natin ngayon, napakahirap pong, di ba, pag-iisipin natin, parang ang hirap-hirap nating isipin na, tayo, hindi tayo pumapatay, wala naman tayong pinapatay na tao, wala naman tayong kasalanan. But there are times makikita natin mga kapatid kung paano tayo kinakausap ng Lord base sa laman ng ating pong mga puso. Alam niyo, sa panahon po ni Jesus Christ, mas pinalalim po ito ng ating pong Panginoon kung paano po natin ito lubusong maunawaan. Kasi kung minsan, baka isipin natin, hindi to para sa atin kasi hindi naman tayo pumapatay, wala naman akong pinapatay na tao. So hindi ba ako pumapatay? So baka hindi to para sa atin. Pero alam nyo, sa panahon po ni Jesus Christ, pinapakita po niya na yung murder, mga kapatid, nagsisimula po ito sa laman ng puso po natin. Sa kung ano po yung kondisyon ng puso ng isang tao. Pinapakita po sa atin kung paano kinakailangang i-check din natin. Hindi nga tayo pumapatay. Pero lahat to nagsisimula sa laman ng ating puso, sa kondisyon ng ating pong mga puso. Alam niyo mga kapatid, kapag binabasa niyo yung 10 utos, sa English version, may mga shall na word, di ba? Kasi you shall know other gods before me, di ba? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Di ba? Makikita mo yung word na shall. Ibig sabihin, alam mo, pag nakikita niyo yung word na shall, hindi to conditional eh. Hindi to po pwedeng, alam niyo, na pwedeng hindi mo gawin, pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Pero pansinin mo yung verse, yung mga kautusan na kung saan, pagdating sa remember your Sabbath, di ba? Yung honor your father and mother. Napansin niyo ba? The rest ng lahat ng mga kautusan, laging may shall, you shall. Ibig sabihin, yung verse na yun, mga kapatid, lahat yun, hindi yun conditional. Walang ibang mga passage yun, walang ibang mga pamamaraan kung paano mo pwedeng laktawan yun. Pero kung papasin mo, yung remember the Sabbath na pinag-aaralan natin, may condition eh. Dati Saturday, di ba, ikapitong araw, yung Sabbath, yung Sabbath. Di ba, ngayon, ginagawa na natin ngayon. Every first day of the week, yung Sunday, sapagkat sinusunod po natin yung ginawa ng mga disciple dahil ang Panginoon po naman nabuhay after po ng Sabbath, araw ng linggo. Okay? So, kaya ginagawa po natin yung rest day natin ngayon, ng Sunday. Tapos yung honor your father and mother, hindi naman siya usual honor your, ibig sabihin na parang to the point na wala ka ng option, pero pinapakita po natin yung sa ating pong aralin, mga kapatid, na may mga paraan ng Lord kung paano mo igagalang yung mga magulang, ang yung ama at ina, na hindi naman to the point na kahit yung mali nilang ginagawa, ay susundin mo na. Di ba? Pero itong mga verse na ito, mga kapatid, itong mga kautusan na ito, wala pong exemption dito. You shall not murder. Ibig sabihin, hindi to optional, hindi to conditional, mga kapatid. Tinuturo ng Panginoon ito, fixed to, kinakailangan maunawaan po natin na ito pong kautusan na ito ay mahigpit na ipinagbabawal talaga ng Panginoon. Hindi lang to bumabase sa ano yung ginawa ng kamay ng tao, kundi bumabase ito sa kung ano yung kondisyon ng puso ng isang tao. Nagsisimula ang pagpatay, mga kapatid. Yung murder na sinasabi ay nagsisimula para sa Panginoon pagdating sa scripture, mga kapatid, sa biblical murder na pinag-uusapan po natin. Nagsisimula ang pagpatay sa kung ano yung laman ng ating pong mga puso. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22, ang sabi po rito, mga kapatid, narinig ninyo na sinabi
na sinabi sa inyo mga ninuno. Tingnan ito mabuti mga kapatid. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, yung pagpatay, hindi siya nakabase sa ginawa ng kamay ng tao. Pag babasahin natin at i-examine natin ang scripture, mga kapatid, ang pagpatay tumutukoy sa kung ano yung laman ng ating pong mga puso. Alam niyo, nung kinakausap ng Panginoon, itong mga taong to, itong mga Hudyo, itong mga pinapakita ng Panginoon kung paano natin ire-respect. Sabi ko nga sa inyo, itong mga kautusan na ito, tumutukoy na ito kung paano natin iibigin ang ating pong kapwa. Kung paano natin mamahalin ang ating pong kapwa, ang tao. Nagtapos ang Panginoon, nagsabi siya kung paano natin mamahalin ang Diyos, pero pinapakita rin sa atin ng Panginoon kung paano din natin iibigin ang ating pong kapwa. Makikita natin mga kapatid dito sa verse na binasa natin sa Matthew 21, 5:21 to 22. Totoo, meron po talagang klase ng pagpatay na ginagawa ng kamay ng isang tao. Ginagawa ng tao. Pero mahigpit, kung papansinin natin mga kapatid, even yung taong napupuot, alam niyo yun? Alam niyo, even yung taong nagkakaroon ng napupuot sa kanyang kapatid, ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Alam niyo dati, takot na takot ako. The only words na takot ako masabi, itong word na to. Alam niyo dati, nagmumura ako, mabilis, magaling. Alam, pag nagmumura ang isang tao, no, kahit ako, para expression lang natin, pag nasa Tanay ka, mabilis lang yung magmura eh. Pag sa Tanay, alam mo yung expression ng mga taga-Tanay, talagang puto kutsinta talaga yan. Di ba? Talagang matindi ko magmura. Kaya na-adapt ko siya at kahit nung time po na nasa Angono po ako, sanay na sanay talaga ako pagdating sa ngayon, pagmumura. Pero the only words na iniingatan ko yung salitang ulol ka. Yung ulol kasi para sa ano yun eh, para sa aso lang yun eh. Pero pag sinabi daw natin to sa ating pong kapatid, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Bakit, mga kapatid? Hindi naman tinutukoy na direktang pumatay o gumawa ng pagpatay sa isang tao. Even yung nilalaman lang ng ating pong mga puso. Yung murder, nagsisimula sa laman ng ating pong mga puso, mga kapatid. Yung galit, pag-iinsulto, at paghamak, yan po mga kapatid ay parehong uri ng nilalaman ng ating pong mga puso. Nung pumatay ang isang tao, at yung napopuot sa kanyang kapatid, at napopuot sa kapwa niya, sa tao, to the point na mababanggit mo yung salitang yon, di ba? Alam niyo, nagpapakita po ito ng parehong laman ng puso ng isang tao. Hindi mo nga siya nagawa, hindi mo nga siya inaksyon, pero yung laman ng puso mo, parehong-pareho doon sa taong pumatay din. Parehong-pareho doon sa ginawa na ginawa ng isang taong pumapatay. Kaya minsan pag mababalitaan nyo sa TV, na biglang may pinatay, di ba? Minsan kamag-anak, biglang pinatay yung kamag-anak. Nagsimula yun sa galit. Nagsimula yun sa naipong buot sa puso hanggang sa kinain na siya ng kanyang galit. Na to the point na magagawa niya yung isang bagay na yon. Alam niyo, pinapakita dito ng ating pong Panginoon. Totoo, hindi pinapakita na parang same ang bigat nung naging hatol o magiging hatol yung sa isang tao na pumatay at yung napuot lang. Pero alam nyo, pinapakita ng ating Panginoon dito sa scripture na ito. Kasi sa panahon natin ngayon, siyempre, hindi naman pwedeng kasuhan mo ng murder ang isang taong napuot lang.
Di ba? Parang galit na galit ka lang, suklam na suklam ka lang sa isang tao, kaysa dun sa taong caught in the act na pumatay talaga. Hindi naman po pwede na pareho lang sila ng bigat na magiging parusa. Pero pinapakita dito, nire-remind ng Lord yung mga taong pinili niya, mga kapatid. Siguro hindi pa nagagawa, hindi mo pa nagagawa sa kanya, hindi pa nagagawa ng kamay ng tao, hindi mo pa nagagawa sa iyong mga kamay, pero diyan nagsisimula yung unti-unti mong pagpatay. Pinapakita po na scripture na ito, mga kapatid, ine-expose po nito yung laman at yung pinagmumulan ng pagpatay, yung pinagmumulan ng murder, mga kapatid. Nagsisimula po ito sa laman ng ating pong mga puso. Ine-expose po ng verse na ito, mga kapatid, ano po yung pinagmulan ng lahat ng mga klase ng uri ng mga ganitong klase ng gawain. Kaya nga po nung kinakausap po ng Diyos ang bayang Israel, mga kapatid, mahalaga po sa Panginoon yung buhay ng bawat isa, yung bawat pinili niya. Kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa, ang kapwa mananampalataya. Kaya nga meron tayong mga communion of saints, perseverance of saints. Diba? Kaya nga tayo nagtitipon-tipon dito para magpalakasan. Diba? Para i-encourage ang bawat isa, ipanalangin ang bawat isa. Hindi para siraan, hindi para i-judge. Ngayon ka lang umaten, hindi ka na naman umaten. Diba? Parang to the point na lagi na lang manghihina ang kapwa mo kung nakikita ka. Pero sana, kapag nakikita tayo, nagiging kalakasan tayo ng ating pong kapwa. Kasi ito po yung tinuturo ng Panginoon. Bilang tayo mga liligtas ng Panginoon, walang ibang tutulong sa bawat isa po sa atin. Walang ibang magpapalakas po sa atin. Kaya nga po kapag tayo po, kinakausap tayo, pinagsasabihan, hindi dapat sumasama yung loob po natin. Kinakailangan matuto tayo mag-accept sapagkat wala pong ibang tutulong sa atin. Wala pong ibang magpapalakas po sa atin. Sapagkat kapag hindi po na-correct yung mga bagay na nilalaman ng ating pong mga puso, diyan nagsisimula yung galit na mapupunta sa puot. Alam mo yung pag puot na puot ka na, hindi mo pa napapatay yung tao, pero ikaw unti-unti mo nang pinapatay ang sarili mo. Pero mo hindi ka makatulog. Tapos nakikita mo yung nag-post yung tao, feeling blessed, hindi ka lalo makatulog nun. Pero mo ang panalangin mo, madisgrasya siya, tapos nag-feeling blessed sa Facebook. Ang hirap nun. Yung kapag nagkaroon siya ng refrigerator, gusto mo rin bumili. Iba na yung higit na yan eh. Di ba? Sa sobrang galit mo, lahat na lang, di ba? Parang kung kiisipin natin mga kapatid, nagsisimula ito sa laman ng puso natin eh. Nagsisimula ito sa kung ano yung nilalaman ng puso natin. Biro mo, nag-aaral ka. Ikaw nag-review, yung classmate mo hindi nag-review. Tapos mas mataas pa nakuha yung grade sa'yo. Ang hirap nung galit na galit ka nun. Tapos gusto mo, dapat siya yung bumagsak. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo na pinipray yung tao sa pagpapala eh. Pinipray mo na siya sa kung ano yung pwede niyang kabagsakan. Alam mo, minsan nalulungkot ako pag may mga ganitong klase ng tao, hindi man nagsasalita, hindi man sinasabi, pero nararamdaman po natin ito minsan. Na may mga klase ng tao na hindi talaga masaya pag pinagpapala tayo. May mga tao talaga na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mapipis ang tao. Laging naghihintay kung kaya nakababagsak. Yan, pag wala kami dyan, babagsak yan, hindi na magtutuloy yan. Parang si Satan kung mag-isip. Ang sabi ng Bible, si Satan is like a roaring lion. Naghihintay kung kailan kaya masisila eh. Pero tayo, mga kapatid, bilang tayo niligtas ng Panginoon, nakaranas tayo ng grace ng Lord, nabubuhay tayo sa biyaya lang ng Panginoon, lahat tayo makasalanan, walang exemption sa atin eh. Pero binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, doon pa lang maging humble na tayo. Doon pa lang maging mapagpasalamat na tayo sa mga bagay na nakikita po natin. Kaya nga lagi kong tanong, mga kapatid, kayo ba willing kayong makiselebrate sa tagumpay ng iba? Willing ba kayong makipag-congratulate sa nakikita niyong blessing ng iba? O lagi kang galit na kapag sila pinagpapala, ikaw hindi. Ay hindi yan tutuloy. Parang alam mo yung, pag may ginawang mabuti yung tao, ay hindi, ano lang yan eh. Pantakip butas lang yan, di totoo yan. Di ba? Pag nakakita ka ng politician, sa totoo lang,
Guilty tayo lahat dito eh. Kung nakita ka ng politisya tumutulong, ay hindi, namumudmud lang yan. Di ba? Hindi yan totoo. Tatakbo kasi yan. Di ba? Alam nyo, na totoo lang, minsan, wala nang kabutihan sa puso natin eh. Pero salamat sa Panginoon, kung tayo lang yung masusunod sa buhay natin, papunta talaga tayo sa impyerno eh. Hindi natin talaga pipiliin lagi yung mabuti eh. Pero pinapakita dito ng Panginoon, mga kapatid, kung paano ini-expose ng Diyos yung pinagmulan ng pagpatay. Hindi ka nag-actual ng pagpatay, pero minsan yung laman ng puso natin doon nagsimula kung paano po pumapatay ang isang tao. Bago pa man mangyari yung mga violenting bagay, mga kapatid, nagsisimula ito sa kung paano ka nagalit, kung paano ka na sumama yung loob mo sa tao, hanggang sa magiging, alam mo yun, dati nagsasalita ka lang ng hindi maganda sa kanya, tapos pumapasok na sa puso natin, lagi na natin bukang bibig, yung galit, yung sama ng loob sa tao, hanggang dumarating na tayo sa punto, makikita natin sarili natin na para na tayong hindi Kristyano kung mag-isip sa kapwa natin. Minsan, challenge to sa atin eh. Tayo bilang isang mananampalataya na kahit sinasabi ng Panginoon na yung kaaway mo, ipanalangin mo, di ba? Minsan, ang hirap para sa atin. Pero isa tong pagpapaalala sa atin, mga kapatid, tayo bilang niligtas ng Panginoon, tayo mismo wala rin tayong karapatan sa lahat ng meron tayo. Wala rin tayong karapatan sa mga biyayang natatanggap natin. Pwede na nga tayong patayin ng Lord kanina eh. Pero nandito tayo, buhay tayo, malakas tayo. Hindi tayo kasama doon sa mga gumuhong mga bayan, mga lumulubog na mga bahay. Hindi tayo kasama doon sa mga, di ba, humihingi ng tulong dahil nandun tayo sa evacuation center. We are blessed kasi nandito pa rin tayo, malakas tayo, kaya pa rin natin makapagpuri sa Panginoon. Pinapakita po sa ating mga kapatid kung paano po natin i-check yung laman ng puso po natin na baka unti-unti nang tinatanggal dito yung mga bagay na mabubuti sa ating pong buhay. Dahil sa sama ng panahon, dahil sa sama ng mga bagay na nakikita natin sa ating pong kapaligiran, unti-unti tayo mismo yung laman ng puso natin, unti-unti na tong sinisira ng politika. Minsan yung puso natin, unti-unti nang sinisira ng kahirapan. Unti-unti na tayong dinadala doon sa pagkakasala, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon kung paano po natin kinakailangan i-check po natin yung ating po mga sarili. Sapagkat pareho ng nilalaman ng puso, yung taong pumatay at yung taong napupot sa kanya pong kapatid, sa kanya pong kapwa. Minsan, mga kapatid, hindi naman talaga tayo pumatay. Totoo, wala namang ginawa yung ating mga kamay para pumatay ng tao. But sometimes, mga kapatid, we murder with contempt when we treat people as worthless. Para na rin tayong pumapatay kapag yung mga tao tinuturing natin na worthless, na walang halaga. Mga kapatid, we murder with bitterness when we refuse to release hatred. Kapag yung galit sa puso natin, nire-refuse natin na mawala, tinatanggihan natin alisin sa puso natin. Para rin tayong pumapatay sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag yung galit nananatili sa puso natin, nananatili sa ating pong sistema, mga kapatid. We murder with our words, sa ating pong mga pananalita, when we destroy someone's dignity through gossip, slander, insult, and cruelty. Kapag tayo, nabubuhay tayo sa mga chismis, alam mo yun? Yung parang, pag dumaan yung tao, hindi napapanood lang natin ito sa vlog eh, pag dumaan yung tao, tapos ikaw bilang may kwento, kagad na, diba, napapanood na sa mga vlog. Pero alam niyo sa atin, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon, minsan yung pagpatay, nanggagaling sa mga salita po natin. Nanggagaling sa mga hindi natin nakokontrol na mga sinasabi po natin.
Kapag dinidestroy natin yung mga dignidad ng ibang tao, sa mga hindi naman, alam mo yung mga chismis na walang ebidensya, yung paninirang puri, pag-iinsulto, yung pagsasalita ng hindi magaganda, yung paghamak sa isang tao, mga kapatid. Pinapakita po ng scripture para rin tayong pumapatay sa mga bagay na ito, sa mga bagay na iniisip po natin, sa mga bagay na pananalita po natin, yung mga slanderous word natin, mga paninirang puri, pag-iinsulto. Alam mo, mapalad nga tayo, hindi tayo mayayaman eh. Kasi minsan, kapag ang tao sobrang yaman na, parang nasa kanya na yung kapangyarihan, ang hirap-hirap ng galangin ng waiter. Ang hirap-hirap galangin ng janitor. Ang hirap galangin ng mga nasa nagbabasura. Di ba? Kung paano ini-insult ang tao, kung paano napakadali lang sa kanila na tapusin yung buhay ng isang tao. Pero tayo mga kapatid, minsan sa pananalita lang natin, sa mga sinasabi natin sa ibang tao, para din tayong pumapatay. Kaya nga po itong commandment na ito mga kapatid, kahit sa panahon po natin, kahit tayo po dito, na narito sa loob ng simbahan na ito mga kapatid, hindi man tayo direktang pumatay ng tao. Pero para sa atin ng lahat ng ito mga kapatid, itong mensahe na ito, hindi rin ito aksidente na napapakinggan po natin. Ito pong commandment na ito na you shall not murder. Sapagkat marami po sa atin at madalas po sa buhay po natin mga kapatid, wala man tayong mga weapons para pumatay, para gawin yung mga ganitong klase ng krimen. But there are times, yung laman ng puso natin hanggang ngayon, dala-dala natin yung lahat ng ito. Dala-dala natin yung galit, dala-dala natin yung pag-i-insult, yung mga pananalita na hindi tama, na hindi maganda sa ating pong kapwa. Minsan hindi natin nababantayan yung lahat ng mga bagay na sinasabi po natin sa ating pong kapwa. At ang nakakalungkot minsan mga kapatid, baka kapwa natin mananampalataya. Na instead na makatulong, instead na makapagbigay ng encouragement sa ating pong kapwa, baka lalo natin binabagsak ang ating kapwa mga kapatid. Na unti-unti silang nawawala sa church, unti-unti silang nanghihina sapagkat minsan hindi natin nababantayan yung ating pong mga pananalita, yung ating pong mga sinasabi sa ating pong kapwa. Siguro nga hindi naman tayo, wala namang tumigis na dugo sa mga bagay na ginawa natin. But there are times yung salita natin, yung mga bagay na nabitawan natin, alam niyo po, hindi na po yung, ang hirap pong alisin. Kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, okay pa nga yung minsan kapag ang tao pinatay, namatay na eh. Pero yung taong nasabihan mo ng hindi maganda, habang nabubuhay yun, dala-dala niya yun. Habang nabubuhay po yung taong napagsabihan natin ng hindi maganda, okay lang yung correction eh. Walang problema doon. Pero yung pinagsabihan o napagsalitaan mo ang isang tao ng totally nakapagsugat sa kanyang puso, dala-dala niya to the point na hindi na siya, alam mo yun, wala na siya nakikitang wala nang nakikitang pag-asa dahil sa mga bagay na sinabi natin. Dahil sa mga bagay na nabanggit natin. Minsan kapag sobrang galit na galit tayo, minsan sa mag-asawa, alam niyo, minsan ingatan natin, wag muna kayo magsasalita kapag sobrang galit natin. Sa totoo lang, hindi natin nababantayan yung sinasabi natin kapag nandun na tayo sa sitwasyon na galit na tayo sa tao. Di ba? Pagka nakagawa sa atin ng masama, yung salita natin, minsan yun yung sumusugat. Unti-unting pumapatay sa relationship, unti-unting pumapatay sa magandang samahan, dahil doon sa salita na nabitawan po natin mga kapatid. Kaya minsan mapapansin nyo, kahit 30 years na yung sinabi mo, pag binanggit mo yun, naaalala pa rin eh. Di mo ba natatandaan yung sinabi mo sa akin? Alam mo, 20 years ago na, yung binanggit mo na wala siyang kwenta, dala-dala pa rin niya. Yung binanggit mo sa kanya na wala ka ng pag-asa, dala-dala pa rin niya.
Yung binanggit mo sa kanya na hindi ka magtatagumpay, dala-dala pa rin niya. Yung binanggit mo sa kanya na mabaho hininga niya, di joke lang, iba naman yan. Baka, baka nagtututbrush na dala-dala pa rin niya. Di ba? But there are times, mga kapatid, yung mga bagay na ito, minsan sa simpleng bagay ng pananalita po natin, nakakapagsugat tayo ng malalim sa puso ng isang tao. Dito nagsisimula yung mga bagay na nawawala. Mga magagandang relasyon, magandang samahan, pagtitiwala, dahil lang sa simpleng salita na nabanggit po natin, unti-unti natin pinapatay yung ating magagandang bagay sa buhay po natin. Minsan, hindi tayo nag-commit ng physical violence, pero unti-unti natin binababa yung pagkatao ng isang tao dahil sa mga bagay na nakakasakit sa kanila, dahil sa mga bagay na nakaka-offend, dahil minsan na-offend tayo, dahil minsan hindi sila agree sa mga bagay na meron tayo, or there are times na disappoint tayo. Biro mo, hindi ka man lamang nagugas ng plato, kumahain ka na lang lahat-lahat, wala ka talagang kwenta. Diba? Minsan, dehumanize natin yung isang tao dahil lang nasaktan din tayo, dahil lang na-offend tayo. O there are times na di-disappoint tayo sa mga actions mo nila, pero pinapaalala po sa atin ng Panginoon, even the single word na babanggitin natin, nagsisimula yung unti-unting pagpatay sa mga magagandang bagay sa buhay po natin. Kaya nga po, yung paraan po ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, very different po ito. Ibang-iba po yung pamamaraan ng ating Panginoong Jesus. Kung papansinin natin, mga kapatid, sa panahon po ng ating pong Panginoong Jesus, hindi lamang po niya tinuturo na you shall not murder. Tinuturo din niya, mga kapatid, na kung paano po tayo kinakailangan magkasundo. Tinuturo din sa atin kung paano po yung reconciliation, kung paano yung tamang pagkakasundo. Pinapanawagan din ng ating Panginoong Jesus yung pagpapatawad kahit sa ating pong mga kaaway, sa ating pong mga enemies, sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, kung paano po natin ito dapat patawarin. Hindi lamang basta tinuturo ng ating Panginoong Jesus sa panahon po ni Jesus na huwag tayong papatay. Tinuturo din ng ating Panginoon kung paano natin iibigin even yung ating pong mga kaaway. Alam mo, ang sabi ng Romans chapter 12, verse 17 to 21, ang sabi po dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa verse 20, sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Ang hirap nun. Baka may lason yun. Kung nauuhaw, painumin mo. Naku po, baka merong pampatulog yun. Diba? Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hindi lang tinuturo ng Lord kung paano huwag kang papatay, yung action, yung ginagawa ng ating mga kamay. Tinuturo din ng Lord kung paano natin aayusin, kung paano natin magkakasundo, kung kinakailangan magkasunduin, yung mga nakagawa ng kasalanan, patawarin. Alam niyo, sa mga scripture, ibang scripture, pagbabasahin natin, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Pero may kasamang suntok ko sa gilid. Sumusobra ka na, di ba? Napakabigat nito, mga kapatid. Pero ito yung sinasabi, ito yung basihan ng scripture, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa atin, bilang tayo ay niligtas ng ating Panginoon, doon pa lang, may paraan na tayo, may dahilan na tayo para maging mapagpakumbaba. Kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon na ibigin yung ating po kapwa. Hindi lang ito basta kapwa, yung kaaway po, ang tinutukoy po ng ating Panginoon. Na kung paano, wag natin gagantihan ng masama ang mga taong gumawa ng masama. Kaya pinapadaig ng Lord ng mabuting bagay, yung mga masasamang bagay na ginagawa ng ating pong kapwa.
Alam niyo po, para po sa atin lahat ito. Guilty po tayo pagdating po sa mga bagay na ito. Minsan, pag may mga taong nakagawa sa atin ng masama, iniisip natin kung ano yung kababagsakan niya. Kung ano yung salamat ka. Di ba? Kung di ako Kristiyano, gumagano ka pa Kung di ako Kristiyano, di lang yan aabuti mo sa akin. Tapos sasabihin mo, praise God, Christian na ako. Pero yung laman ng puso mo, galit ka na Di ba? Praise God, Christian na ako. Pero kung di lang, para bang pinagsisisihan mo? Para bang pinakamalaking problema na nagawa mo sa buhay mo naging Christian ka? Kung hindi lang, parang sayang, Sayang kung di sana ako Christian. Di ba? Magagamit mo pa yung verse, it's better to give than to receive. Di ba? Kaysa masuntok mo, kung bibigyan na muna kita ng suntok, it's better to give than to receive Pero alam nyo, napaka-importante mga kapatid. Isa itong paalala sa bawat isa po sa atin. Napaka-iksi lang nung verse na binanggit natin kanina, you shall not murder. Wala nang paliwanag ang Lord. Hindi ito optional mga kapatid. It is a mandatory commandment ng ating pong Panginoon. Hindi man sa mga gawa ng kamay ng tao, minsan sa mga bagay na iniisip po natin, sa simpleng hindi natin pag-ibig sa mga taong nakagawa sa atin ng masama, sa hindi natin pagpapatawad, nagkakasala na rin po tayo mga kapatid sa paningin ng ating pong Panginoon. Pero napakabuti po ng Lord. Binibless po ng ating Panginoon yung mga peacemaker. Sabi po ng Matthew 5:9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Sa ibang version po niyan mga kapatid, pinagpala yung mga taong gumagawa ng paraan para sa ipagkakasundo. Pero mo, may mga taong nagkakagulo, tapos ikaw yung gagamitin, ikaw yung gumagawa ng paraan para maging maayos, ikaw yung peacemaker, hindi ka troublemaker. Pero mo, pag may nag-aaway yung kapatid mo sa pananampalataya, tapos ikaw, hahanap pa kung sino ka kakampihan mo. Di ba, minsan ganun tayo, kaya lalong gumugulo Pero mo, na-experience natin dito sa church, nagkakagulo yung magkabilang panig dahil meron hindi pagkakaunawaan. Ikaw ngayon, hahanap pa ng makakampihan. Tapos pag kumampi ka sa kabila, kaaway mo na rin yung kabila, hindi naman pwede kakampi mo rin yung kabila. Di ba? Pero pinapaalala sa atin ng ating Panginoon mga kapatid, bilang tayo po, bilang isang mananampalataya, magkakapatid tayo sa ating po Panginoon. Wala tayong dapat kinakampihan. Lalo pag dito sa church, may mga problema, may mga nagiging senaryo, may mga hindi pagkakaunawaan, tayo mismo, gumawa tayo ng paraan para sa ipagkakasundo. Hindi tayo babase, hindi na natin kailangan kung sino ang tama Ipakita natin kung ano po yung tama. Pagdating po sa mga bagay na ito, mga kapatid, kinakausap tayo ng Panginoon bilang tayo mga niredeem ng ating Panginoon. Kinakausap tayo kung paano tayo dapat maging daan para sa ipagkakasundo. Alam mo, sabi dito sa unang John chapter 3 verse 13 to 18, sabi dito, paalala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. Can you imagine? Pastor, hindi naman ako murderer, hindi naman ako pumapatay. Pero ang sabi ng scripture, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, pinagkaitan niya ito ng tulong. Masasabi ba siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito
sa pamamagitan ng gawa. Naalala niyo po yung faith without works na sinasabi ni James? Hindi dahil sa works at tayo nagkaroon ng merit, kundi ang tunay na pananampalataya na kapagliligtas, nagbubunga ito ng mabubuting bagay sa ating pong mga buhay. At ang palatandaan ng ating pong kaligtasan, yung selyo po ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, meron po yung bunga. Diba? Merong fruit of the Holy Spirit yung Galatians 5:22-23. Na kung paano tayo magkakaroon ng bunga dahil sa tayo po ay niligtas na ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, baka lang nakakalimutan natin, sa panahon po ni Jesus Christ, ang ating pong Panginoong Hesus, kung paano po siya nagpakita ng tunay na pag-ibig sa mga taong, kahit po yung mga taong nakagawa po sa Kanya na hindi maganda. Alam nyo, kung maaalala po natin yung Passion of the Christ, hindi yan eksaktong yan eh. Hindi naman yan, kasi yan, artista din yan eh. Hindi yan eksaktong nangyari. Pero alam nyo, ang sabi ng mga Bible scholar, yung to the point na umiyak ka ng dugo dahil sa sobrang hirap. Nananalangin pa lang ang ating Panginoon, umiiyak na ng dugo eh. Sa sobrang hirap. Sa sobrang dami ng mga pagdadaanan, trials. And even during that time na pinagdadaanan po niya itong mga bagay ito, alang-alang sa bawat isa po sa atin, alang-alang sa ikapagpapatawad ng ating po mga kasalanan. Siya po yung naging haing buhay. Siya yung naging Lamb of God. Siya yung naging pantubos na ating pong mga kasalanan. Alam niyo, pag nakikita po natin at maaalala po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung mga taong to, dishonored yung ating pong Panginoong Hesus. Pinagtatawanan, pinukutya, hindi pinaniniwalaan, at pinatay hanggang sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, alam niyo ang ating Panginoong Hesus, sa kabila po ng kanya po mga naranasang rejection, kung paano po siya minamahak ng mga tao, kung paano po yung mga sugat sa kanya pong katawan, sa kanyang puso. Alam niyo, mas mahirap po yung sugat sa puso kaysa sa sugat ng physical. Mas mahirap po yung sugat ng emosyon, ng emotional damage, kaysa po sa sugat ng ating pong physical. Can you imagine, yung 12 disciples, isa doon, nagkanulong pa sa kanya. Yung sugat na kanya pong naranasan, yung lalim ng sakit na kanya pong naranasan, yung mga taong pumatay po sa kanya. Yet, sa cross ng Calvary, mga kapatid, kahit sa kahuli-huli ang buhay po niya, habang nakapako po siya sa krus ng Kalbaryo, alam niyo kung ano yung sinabi ng Panginoon? Father, forgive them. Alam niyo, minsan, nakakalungkot, minsan, sa panahon po ni Duterte, minsan minamak niya, alam niyo, minamak niya, even si Jesus eh. Pero mo, Diyos mo, sabi ni Duterte, Diyos ka, nakapako ka, inahayaan mo yung mga tao, nakapako ka. O ako yun? Hindi niyo alam yung puso ng ating Panginoong Hesus. Alang-alang sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam mo, even sa kanya pong kamatayan sa krus, mga kapatid, kung paano po niya sinasabi, kung paano, Father, forgive them. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kahit sa krus ng Calvary, mga kapatid, ang iniisip ng Panginoon ay kung paano patawarin yung mga taong ito. Alam mo, in the book of Luke, chapter 23, verse 34, sabi ko dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tapos nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ng kasuotan niya. Pansin niyo, mga kapatid, sa unang part ng 34, verse 34, kung paano niya pinapanalangin yung mga taong to. Alam niyo, habang nananalangin ng Panginoong sa Ama, napatawarin po sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila. Alam mo, habang nananalangin ng Panginoong Jesus, nandoon, nakahang siya, na nandoon yung mga Roman soldier na tumatawa sa kanya, na minamak siya,
na hindi siya pinaniniwalaan. Yung mga taong nagpahirap po sa kanya, nandun po siya. Hindi po siya nananalangin na nakaharap sa kanya yung mga naglilingkod sa kanya. Nakaharap sa kanya mga kapatid, yung mga Roman soldier na umalimusta sa kanya, na nagbigay ng malalalim na sugat sa kanya. And yet, he prayed, Father, forgive them. Pero tayo, kung minsan natapakan ng ingro natin, gusto na natin durugin. Gusto na natin, di ba? Parang, hindi mo alam, pastor, ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam, pastor, kung anong ginagawa niya sa akin. Bakit hindi mo kaya patawarin? Hindi mo alam, pastor, kung anong pinagdaanan ko sa kanya. Mga kapatid, ito yung scripture. Ito yung sinasabi ng scripture. Kung paano tayo, kung minsan, hindi tayo yung pumatay. But there are times, yung hirap na tayo po ay magpatawad, na tayo po ay, yung hindi natin, yung nire-refuse natin yung mga reconciliation, yung pag-aayos, minsan, unti-unti rin natin, mayroon din tayo mga bagay na pinapatay sa ating pong mga buhay. Minsan sa mga magulang, sa anak, yung hindi maayos na relationship, yung nasabi mo hindi maganda sa magulang mo, yung nasabi mo hindi maganda sa anak mo, unti-unting pumapatay sa inyong pong relasyon. Yung mga bagay na unti-unting nakakasira sa ating pong buhay, mga kapatid. Pero ang ating pong Panginoong Jesus, tinuturoan po tayo kung paano po natin masusunod ang kanya pong commandment na ito. Kung paano po natin i-check yung ating puso, yung laman ng ating pong mga puso. Hindi kinakailangan ng paghihiganti. Hindi natin kailangan ng paghamak. Hindi natin kinakailangan ng puot, kundi pag-ibig sa mga taong nakagawa ng masama sa ating pong mga buhay. Kaya nga po mga kapatid, yung awa, yung habag ng ating pong Panginoon, binibreak po niya yung cycle ng paghihiganti, yung cycle ng violence, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, hindi lang natin kailangan tanungin yung ating pong mga sarili. Kung tayo ba ay nakapatay o nakapatay ba ako? Pastor, ang dami mo mga sinabi, pero nakapatay ba ako? May ginawa ba akong masama? May pinatay ba akong tao? Hindi lang natin kailangan tanungin kung tayo ba ay nakapatay. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating po mga sarili. Have I hated? Hanggang ngayon ba, galit na galit pa rin ako? Hanggang ngayon ba, meron pa rin ako kinakamuyan? Meron ba akong mga taong iniinsulto sa ating buhay? Tinatanggihan ko ba yung pagkakasundo? Ayoko makipagkasundo. Ayoko ayusin yung aming relasyon. Have I refused reconciliation? Bagkus tanungin natin mga kapatid, have I treated someone as less than an image bearer of God? Tinuturing ko yung ibang tao na parang hindi siya imahe ng Diyos. Na parang hindi siya bearer ng imahe ng Diyos. Minsan, mga kapatid, hindi nga tayo pumatay. Hindi tayo physically pumatay ng tao. Pero nandun tayo, galit na galit tayo. Nakakapag-insulto tayo ng tao. Ayaw natin ng pagkakasundo. At inuturing natin ng iba na para bang hindi siya gawa ng Diyos. Na para bang hindi siya galing sa imahe ng Diyos. Mga kapatid, ito pong ika-6 na utos na ito, you shall not murder. Nagsisimula po ito sa laman ng ating pong mga puso. Sa kung ano po yung nilalaman ng ating pong mga puso. Gising pa ba kayo? Sino kaya pumatay? Alam niyo ba kung sino yung pumatay kay Cain? Alam niyo ba kung sino yung pumatay kay Cain? Sino yung pumatay kay Cain? Sino kapatid? Si? Pinatay na ni Abel si Cain. Si Cain ang pumatay kay Abel. Ha? Sino yung pumatay kay Cain? Si Abel. Kawawa naman si Abel. Si Abel ang pinatay ni Cain. And that's the first murder na naitala sa Biblia. Dahil nagsimula sa inggit. Alam mo yun?
Si Abel nag-alay sa Panginoon, si Cain nag-alay din. Pero dahil kinalugdan lang ng Lord na alay yung galing kay Abel, tapos si Cain, unti-unti siyang nagalit, nagimagsik, nagselos. Alam mo yun? Dahil hindi tama yung kanyang pag-handog, nainggit siya kay Abel. Unti-unting pumasok yung galit sa kanyang puso. Unti-unting pumasok yung paghihiganti, yung selos, yung paghihimagsik. Unti-unting sinisira ng kanyang puso, yung puso niya ng galit, ng puot sa kanyang kapatid. At nagresulta po ng pagpatay ni Cain kay Abel. Yan po ay ang unang murder na naitala po sa Biblia. That's the first murder na naitala po sa Biblia, mga kapatid. Kaya po tayo ngayong umaga, mga kapatid, pinapaalala po sa atin na ating pong Panginoon, baka meron pang galit. Baka merong mga bagay na hindi natin mai-release sa ating pong puso. Baka meron pong pag-iinsulto na hanggang ngayon ginagawa natin sa ating pong kapwa. Ayaw natin ng pagsasaayos, ayaw natin ng pagkakasundo. Pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, kung paano po natin ituturing ang iba. Kung paano natin iibigin ang ating pong kapwa. Mga kapatid, ang ika-6 na utos bago po tayo manalangin ay hindi lamang tumutukoy na tayo ay dapat na umiwas sa pagpatay. Isa itong paanyaya sa bawat isa, sa bawat tao, sa bawat pinatawad at iniligtas ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng tunay na pag-ibig at abag sa ating pong kapwa. Mga kapatid, ito ang ika-6 na utos. You shall not murder. Let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa biyaya, salamat po sa inyong pong mensahe. There are times, Lord, every time nababasahin po namin ang Exodus 20 verse 13, na you shall not murder, minsan tinitingnan namin na parang hindi ito para sa amin. Pero isa itong paalala sa amin, Panginoon, na minsan yung gawa ng tao, yung gawa ng kamay ng tao, na same sa kung ano yung nilalaman ng puso po namin. Nagalit, puot, kung saan ito po yung pinagmumula ng pagpatay. Pagpatay ng relasyon, pagpatay ng mabubuting bagay, pagpatay ng aming pong relasyon sa inyo, Panginoon. Pagpatay ng mga bagay na mabubuting bagay na pwede namin gawin. Pagpatay ng aming kaligayahan, pagpatay ng mga mabubuting bagay sa buhay po namin, Panginoon, dahil sa laman ng aming po mga puso. Lord, salamat po na sa umaga pong ito, ina-address mo po kung ano po yung root ng pagpatay, na kung saan nagsisimula po ito sa laman ng aming puso. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Patuloy na saliksikin niyo po yung laman ng puso po namin, laman ng aming pong isipan, Panginoon. Baka meron po kaming galit, may nakikita ka pong pag-iinsulto, hindi maayos na trato sa kapwa po namin. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano po namin iibigin, kung paano po namin mamahalin yung aming pong kapwa, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito, na ito pong kautusan na ito pong ika-6 na utos. Hindi lamang ito tumutukoy sa direktang pagpatay sa tao. Tumutukoy din ito lang, Panginoon, sa kung paano namin ina-address yung aming pong puso, yung aming pong nilalaman ng aming pong kaisipan, na kung paano kami nagagalit, kung paano kami napupuot, kung paano kami nasusuklam sa aming pong kapwa, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Na kung there are times, Lord, hindi na namin tinitingnan yung, wala na kami nakikitang mabuting bagay sa kapwa namin dahil sa galit namin, dahil sa puot namin, dahil sa paghihimagsik namin, dahil sa mga nagawa nilang hindi maganda sa aming pong buhay. And there are times, Lord, hindi namin nababantayan yung aming pong mga pananalita. Nakakapagsalita kami ng hindi maganda sa aming kapwa dahil kami ay galit, dahil kami ay dahil sa aming emosyon, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, turuan niyo po kami na maging kalmado, matutong mag-relax, matutong magpahinga, matutong mag-post, Panginoon, kapag kami po ay nagagalit. Lord, salamat po sa oras na ito. Turuan niyo po ang bawat isa po sa amin na kung paano po kami mamumuhay ng ayon po sa nais niyo sa amin po mga buhay. Bilang isang niligtas mo, niredeem mo, Panginoon, iningatan niyo kami, sinusustain niyo kami sa Panginoon sa amin pong pang-araw-araw na buhay dahil po sa inyo pong biyaya. Dahil sa grace, Lord, na ibinibigay niyo po sa bawat isa po sa amin.
Doon pa lang, Lord, pwede na namin panghawakan kung paano kami magiging grateful, kung paano kami magpapatawad, Panginoon, at kung paano kami magiging humble sa inyo pong harapan. Lord, salamat po sa mga paalala po ng inyong pong mga kautusan. Hindi namin to ginagawa dahil gusto namin makagain ng merit. Hindi namin to ginagawa dahil kami po ay nais namin na kami po ay iligtas nyo. Ginagawa namin to, Panginoon, kapag kami po, niligtas nyo na kami. Pinili nyo na po kami, Panginoon, at nararanasan po namin ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong protection sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, na isa pong paalala sa bawat isa po sa amin na patuloy namin saliksikin yung laman ng aming puso, yung aming isipan, yung mga galit sa aming pong puso na hanggang ngayon hindi po namin na ilalabas, na i-release, Panginoon, na nagre-refuse kami sa mga pagsasaayos. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo kami turuan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maging mapagpatawad kami. Matuto ko namin tignan yung mga magagandang bagay, Panginoon, sa aming pong kapwa. Matuto po namin ibigin, Panginoon, ang aming pong kapwa. Maraming pong salamat, Lord, sapagkat kayo po ang tunay at unang umibig sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin, Ama. Tinataas ka po namin sa umaga po ito. We glorify your name. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen.